Okay, siguradadong narinig nyo na to. The 48 Laws of Power ni Robert Greene, di ba? Sobrang sikat ng librong to. Pero, kasabay ng kasikatan yan, andyan din yung kontrobersya. Kasi, isipin nyo to ha, ang librong to, binabasa ng mga big-time CEO sa mga mamahaling opisina nila at the same time, binabasa rin ng mga preso sa kulungan. Grabe, di ba? Paanong nangyari na pareho silang may napupulot dito? Nakaka-curious. So, yun nga yung malaking tanong eh. Ano ba talaga ang laman nito? Guide ba to para umangat ka sa buhay? O parang manual para maging manipulative at manlamang ng kapwa? Alin sa dalawa? Well, ayon mismo sa libro, yung power o kapangyarihan, para lang siyang isang social game, isang laro. At ang catch, lahat tayo, players. Whether you like it or not, kasali ka. So, yung pag-intindi sa rules ng laro, hindi lang to para sa mga gustong manalo. Importante to para, hindi ka basta-basta matatalo. Parang basic life skill na rin. So para mas madali nating maintindihan, i-breakdown natin yung mga aral niya sa 3 bahagi. At yung una, at para sa akin pinaka-importante, ay yung pag-master sa sarili mo. Bago ka pa man sumabak sa laro kasama ng iba, dapat kontrolado mo muna ang sarili mo. So may ilang laws dito na ang focus talaga is self-mastery. Halimbawa, andyan yung Law 4, always say less than necessary. Tapos yung Law 25, recreate yourself. Pati na rin yung Law 34, act like a king to be treated like one. Silipin natin yung una, yung Law 4. Ito yung sinasabi sa Law 4. Alam mo yon, minsan kasi sa sobrang gusto nating magpa-impress, ang dami nating sinasabi, di ba? Pero ayon sa libro, the more you talk, the more common you appear. Parang nawawala yung bigat mo, yung impact ng presence mo. So, in Taglish, huwag masyadong madaldal. Simple lang. Isipin mo na lang sa office. Sino ba yung mas may dating? Yung maingay na puro kwento pero wala nakikinig? O yung tahimik lang pero pag nagsalita, boom, hinto lahat. The less you say, the more powerful you seem. Mas mysterious, mas mukhang in control ka. Okay, so yan yung part 1, yung sa sarili. Ngayon, let's move on to the second part. Kung medyo gamay mo na ang sarili mo, paano ka naman ngayon makikipaglaro sa iba? Dito na nagiging interesting. And eto na. Siguro ito yung pinakasikat sa lahat at baka pinaka-controversial din. Law number 1, never outshine the master. O sa Tagalog, wag na wag mong sasapawan yung amo mo. Basically, huwag kang maging bida-bida sa harap ng boss mo. Pero teka, hindi ito yung pagiging sip-sip ha. This is strategy. Isipin mo, pag yung boss mo feeling niya, safe siya at magaling siya dahil sa'yo, mas gagaan ang buhay mo. Pero the moment na ma-feel niyang threatened siya sa'yo, nako, delikado yan. So the rule is, make them look good. Kasi kapag umangat sila, malaki ang chance na hihilahin ka rin nila pataas. Ito pa, isa pang medyo weird na rule. Law 2. Sinasabi rito, huwag kang masyadong magtitiwala sa mga kaibigan mo. Mas okay pa raw gamitin ng mga kaaway. Ha? Bakit naman? Kasi raw, yung mga friends, madali silang mainggit. Pwede ka nilang i-betray. Samantalang, yung kaaway mo, pag naging alay mo, mas marami siyang kailangang patunayan, so mas magiging loyal siya. Counterintuitive, di ba? Okay, so meron na tayong self-mastery at may idea na tayo sa pakikipaglaro sa iba. Yung pangatlo at huling bahagi, ito na yung about sa long-term strategy. Sa tamang diskarte. Hindi ito yung para sa isang panalo lang, kundi para manalo sa buong laro. Dito na pumapasok yung mga batas na parang pang-chess grandmaster. For example, Law 9, win through actions, never argument. Basically, gawa, hindi salita. Tapos andyan yung medyo brutal pakinggan. Law 15, crush your enemy totally. At yung isa sa pinaka-importante, Law 29, plan all the way to the end. Focus tayo dyan sa Law 29 kasi ito talaga yung pinaka-core ng pagiging strategic eh. Plan all the way to the end. Isipin mo na agad ang ending, huwag padalos-dalos. Bago mo pagawin yung first move mo, dapat may picture ka na sa isip mo kung anong gusto mong kalabasan. Anticipate the problems. Kasi kung puro react ka lang sa mga nangyayari, talo ka. Sa chess, hindi ka pwedeng mag-isip lang ng isang galaw. Dapat you're thinking 3, 4, 5 moves ahead. Ganun din daw sa buhay. So yan, may idea na tayo sa ilan sa mga laws.
balik tayo sa original question natin. Guide ba to para umasenso o manual para maging toxic at manipulative? Ano sa tingin nyo? Ang totoo niyan, ang libro para siyang neutral tool. Hindi niya sinasabi sa'yo na maging mabuti ka o masama. Ang ginagawa lang niya, inilalatag niya yung rules of the game. Para siyang kutsilyo. Yung kutsilyo, pwede mong gamitin para magluto ng masarap na pagkain para sa pamilya mo o pwede mo ring gamitin para manakit ng tao. Yung tool, neutral. Ang tanong, paano mo gagamitin? Kasi eto yung pinaka-takeaway ng libro power is a game. At ang matindi, kahit sabihin mong, ay, ayaw ko maglaro niyan. Well, sorry to tell you, kasali ka pa rin. You're already on the board. Ang tanong na lang talaga ay, Paano ka maglalaro? Gagamitin mo ba tong mga idea na to para protektahan yung sarili mo, para umasenso sa karir mo ng patas? O gagamitin mo para manlamang ng iba? Sa huli, nasa sayo yan.